Ang gwapo mo talaga, Ryan. Bulong niya habang marahang hinahaplos ang aking pisngi sa gitna ng kadiliman. Sa liblib na lugar na iyon, tanging liwanag ng buwan at mga bituin ang saksi sa bilis ng paghinga naming dalawa. Isang administrative coordinator sa Dubai, strikto ang imahe at walang karanasan. Pero sa isang iglap, tila natunaw ang lahat ng pader na itinayo ko nang maramdaman ko ang init ng kanyang labi. Isang gabi sa isang tahimik na quarry, doon ko natuklasan na ang matagal ko nang hinihintay ay nasa harap ko na pala. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga boss ko. Welcome back sa M2M Desires. Ako ang inyong lingkod, si Kuya Will, at muli ay narito tayo para magbahagi ng mga kwentong puno ng damdamin, pagnanasa, at totoong pag-ibig na nagmumula mismo sa inyong mga liham. Bago tayo dumako sa ating mainit na kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like sa ating video, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat confession na ating ilalabas. Mag-comment na rin kayo sa baba kung ano ang inyong saloobin sa ating kwento dahil binabasa ko po lahat yan. At syempre, isang malakas na shoutout muna kay Raymond Paler Lumanta na laging nakatutok sa atin all the way from Surigao City. Salamat sa walang sawang suporta, Boss Raymond. Sa mga gusto ring magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba kasama ang inyong lokasyon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ryan. Isa akong overseas Filipino worker dito sa Dubai. Halos 10 years na akong nagtatrabaho dito sa disyerto para sa pamilya ko sa Pinas. Maayos naman ang trabaho ko bilang administrative coordinator, kaya okay ang kita. Pero kapalit nun, sobrang lungkot. Alam mo naman tayo, Kuya Will, pamilya muna bago sarili. Kaya kahit nasa edad na akong 30 plus, wala pa rin akong seryosong relasyon. Open naman ako sa family ko tungkol sa preference ko. Tanggap nila ako. Pero sa trabaho, iba ang kwento. Kailangan kong panindigan ang image ko, yung tipong daddy type. May bigote, konting balbas, at medyo built ang katawan dahil sa regular na pag-gym. Parang matibay tingnan sa labas. Pero sa totoo lang, Kuya Will, may part sa akin na parang tahimik lang na naghihintay. Aminin ko na rin, wala pa talaga akong experience sa sex. As in zero. Puro sariling diskarte lang, mariang palad lang, alam mo na yon. Walang ibang kasama, walang totoong koneksyon. Hanggang sa 2 years ago, umuwi ako ng Pinas para magbakasyon. Doon ko naisip, parang ayoko nang umalis na walang nagbabago sa buhay ko. Kaya kahit kinakabahan, sinubukan ko mag-download ng G-app. Noong una, medyo na-overwhelm ako. Parang ang bilis ng takbo ng lahat. Karamihan, hanap agad ay panandalian. Natakot ako, kaya wala akong nilagay na picture sa profile ko. Tahimik lang ako, nagmamasid, hanggang sa may isang profile na napansin ko. Isang lalaki na nakasando, blurred ang muka. Walang masyadong pakita, pero ang lakas ng appeal. Simple lang ang caption niya. Naghahanap ng matinong kausap. Hindi ko alam kung bakit, pero parang doon nagsimulang gumalaw ang tahimik kong mundo. Kuya Will, hindi ko rin maipaliwanag kung bakit, pero parang may humihila sa akin pabalik sa profile niya. Parang may magnet na kahit umiwas ako, bumabalik pa rin ang tingin ko. Mga 10 minutes din akong nag-isip kung magme-message ba ako o hindi. Paikot-ikot lang ako, parang may laban sa loob ko. Pero nagulat ako. Siya ang unang nag-message. Boss, naghahanap ka rin ba ng matinong kausap? Simple lang ang sagot ko. Oo, doon na nagsimula. Tuloy-tuloy na ang usapan namin.
Inabot kami ng halos 1 hour na parang walang tigil. Parang ang gaan niyang kausap, Kuya Will. Walang pilit, walang awkward. Doon ko nalaman na Alex ang pangalan niya. Isa siyang negosyante, busy sa araw-araw pero tulad ko, may hinahanap din na hindi lang basta pansamantala. Habang tumatagal ang usapan, ramdam ko na maayos siyang tao. Maingat siya sa mga salita niya. Parang bawat chat niya, dahan-dahang bumubukas yung pinto na matagal ko nang isinara. Hanggang sa dumating kami sa part na kinakabahan ako, yung hingian ng litrato. Ryan, huwag kang mag-alala. Marunong akong magtago ng sekreto. Sabi niya. Hindi agad ako sumagot. Tahimik lang ako, parang may bumabara sa dibdib ko. Pero bago pa ako makapagdesisyon, siya na ang unang nag-send. At nung nakita ko na siya, hindi na blurred, parang may kumatok sa loob ko. Maputi, chinito, at malinis tingnan. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may ilaw na biglang sumindi sa isang madilim na kwarto. Doon na ako napasubo. Nag-send na rin ako ng picture ko. Saglit lang ang pagitan, tapos nag-reply siya. Ang gwapo mo pala. Iba yung dating mo rito sa sinend mong photo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Parang may init na dahan-dahang kumalat sa katawan ko. Hindi siya yung biglang apoy, kundi parang apoy na unti-unting lumalaki. Hanggang sa napag-usapan namin na magkita na rin sa araw na yon sa isang fast food chain malapit sa amin. Kuya Will, doon ako kinabahan ng todo. Kasi sa buong buhay ko, first time ko gagawin to. Lalabas ako para makipagkita sa isang lalaki na ngayon ko lang nakilala. Pero parang matagal ko nang hinihintay. Kuya Will, ako ang naunang dumating sa meeting place. Maaga pa lang, nandun na ako. Nakasuot ako ng cap at umupo sa isang sulok para makapagmasid. Medyo kinakabahan na ako noon, kaya tahimik lang akong nakatingin sa paligid. Sabi niya, naka-red polo shirt siya, kaya yun ang hinahanap ko. Ilang sandali pa, may humintong motor sa labas. Maporma yung itsura niya. Tapos may bumabang lalaki, matipuno, naka-helmet at halatang kampante sa sarili. Hindi ko pakita ang mukha niya pero may kakaibang pakiramdam na agad akong naramdaman. Biglang nag-chat siya. Ryan, nandito na ako. Nasaan ka? Sinabi ko na tumingin siya sa loob. Pag-angat niya ng ulo at pagtanggal ng helmet, doon ko siya tuluyang nakilala. Siya nga si Alex. At Kuya Will, mas gwapo siya sa personal kaysa sa picture. Parang yung inaasahan mo, pero mas humigpit pa. Pagpasok niya, dumiretso muna siya sa orderan. Tapos ilang sandali lang, lumapit siya at umupo sa harap ko. Nakangiti siya, yung tipong natural lang pero may charm. Akala ko hindi mo ako sisiputin. Biro niya habang diretso ang tingin sa akin. Hindi ko maiwasang mamula. Ramdam ko yun. Pasensya ka na, Alex. First time ko kasi itong makipag-meet, sabi ko. Ngumiti siya tapos natawan ng mahina. Yung tawa niya, Kuya Will, parang may dalang gaan. Parang unti-unting nawawala yung kaba ko. Talaga? Swerte ko naman pala. Ako ang una mong na-meet, sabi niya. May halong biro, pero may ibang ibig sabihin. Hindi ko alam kung bakit, pero yung simpleng sinabi niya, parang may dumaan na kuryente sa katawan ko. Hindi siya masakit, pero ramdam. Parang may switch na biglang nag-on. Pagkatapos naming kumain, niyaya niya akong maglakad-lakad. Pumayag naman ako, hanggang sa dinala niya ako sa motor niya. Sumakay ako sa likod, medyo alangan pa sa una. Bago siya umandar, iniabot niya sa akin yung helmet. Tapos bumulong siya. Kumapit ka ng maayos ha, libre naman ang pagyakap. Kuya Will, sa simpleng linyang yun, parang mas lalo akong napalapit. Parang yung distansya namin, hindi na lang sukat ng pagitan,
kundi sukat ng lakas ng loob ko kung kakapit ba ako o hindi. Kuya Will, habang binabaybay namin ang kalsada, hindi ko napigilan na sundin yung sinabi niya. Kumapit ako sa baywang niya. Noong una, medyo alangan pa ako, kaya magaan lang ang hawak ko. Pero habang tumatagal ang biyahe, unti-unti akong napapalapit. Parang kusa na lang akong sumandal sa likod niya. Hindi ko maipaliwanag ng buo, pero ang gaan ng pakiramdam. Kahit pareho kaming lalaki at may tindig, sa likod niya parang may kakaibang sense ng seguridad. Parang nasa likod ako ng pader na hindi basta-basta matitinag. Tahimik lang siya habang nagmamaneho. Pero kahit walang salita, ramdam ko yung presensya niya. Parang may init na dahan-dahang dumadaloy, hindi nakakailang, kundi parang nagbibigay ng comfort. Napatanong pa nga ako sa kanya kung may magagalit ba sa ginagawa namin. Mabilis naman siyang sumagot. Single ako at seryoso akong makilala ka, sabi niya. Simple lang yung sagot niya pero parang may bigat. Parang may sinindihang maliit na ilaw sa loob ko. Inabot kami ng dapit hapon sa pag-iikot. Kung saan-saan kami napunta. Minsan hihinto para magkape sa convenience store. Minsan sa gilid lang para kumain ng street food. Simple lang pero ang saya. Napansin ko rin yung maliliit niyang gestures. Yung inaayos niya yung cup ko kapag natatabingi. Yung pag-abot niya ng tissue kapag may dumikit sa labi ko. At minsan, yung marahang paghawak sa kamay ko na parang sinusubukan kung okay lang ba. Bawat galaw niya, Kuya Will, parang may nabubuong koneksyon sa pagitan namin. Hindi siya biglaan, kundi parang apoy na dahan-dahang lumalakas habang pinapabayaan mong magliyab. Nang tanungin niya ako kung gusto ko na bang umuwi, hindi na ako nag-isip. Hindi pa, sagot ko. Ayoko pa matapos yung gabing yun. Parang sa unang pagkakataon, may nangyayaring bago sa mundo ko. At gusto ko pa siyang maramdaman. Kuya Will, nung sinabi kong ayoko pang umuwi, parang may nagbago sa kilos niya. Mas humigpit yung hawak niya sa kamay ko habang nagmamaneho siya. Hindi naman masakit, pero ramdam ko na may bigat. Parang may desisyon na siyang ginagawa. Lumiko kami sa isang daan na hindi na masyadong matao. Habang palayo kami sa ilaw at ingay, lalo kong naramdaman yung kaba ko. Pero kasabay nun, may excitement din. Parang may hinihintay ako na hindi ko pa alam kung ano. Hanggang sa huminto kami sa isang open na lugar. Tahimik. Napapalibutan ng matataas na damo. Tapos ang ilaw lang ay galing sa buwan at mga bituin. Pinatay niya yung makina at biglang naging sobrang tahimik. Ang maririnig mo lang yung mga kuliglig sa paligid. Bumaba siya ng motor, tapos humarap sa akin. Ako, nakaupo pa rin, parang hindi pa makagalaw. Lumapit siya at hinawakan niya yung pisngi ko gamit yung mga kamay niya. Mainit yung hawak niya, Kuya Will. Pero hindi nakakailang. Parang nagpapakalma. Ang gwapo mo talaga, Ryan, sabi niya nang mahina. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Napatitig na lang ako sa kanya. Sa totoo lang, parang bumagal yung oras sa sandaling yon. Ramdam ko yung paghinga ko, pati yung kanya. Parang sabay. Wala nang masyadong salita pagkatapos nun. Unti-unti siyang lumapit. At bago ko pa maisip kung ano ang gagawin ko, naramdaman ko yung unang paglapit niya. Hindi siya biglaan. Parang dahan-dahang paglapit ng dalawang bagay na matagal nang gustong magtagpo. At sa gitna ng katahimikan ng gabing yon, doon ko naramdaman na yung simpleng pagkikita namin parang may mas lalim pa. Hindi lang basta usap, parang may binubuksan na bago sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Kuya Will, sa totoo lang, hindi ko na rin nagawang umatras pa. Hinayaan ko na lang ang sarili ko
na sumabay sa nararamdaman ko. Yung tensyon na kanina pa, unti-unting nabubuo sa pagitan namin, parang tuluyan nang kumawala sa sandaling yon. Tahimik ang paligid, buwan lang ang ilaw at kami lang ang nandoon. Ramdam ko yung presensya niya, yung marahang paglapit, yung mga simpleng galaw na parang nagsasabi na hindi lang ito basta sandali. Hindi ko man maipaliwanag lahat, pero malinaw sa akin na may respeto at pag-iingat sa bawat kilos niya. Parang matagal kaming inilayo ng panahon, pero sa wakas ay pinagtagpo rin sa iisang direksyon. Pagkatapos nun, nanatili lang kami doon, tahimik, magkatabi. Parang pinapakalma namin yung sarili namin sa hangin ng gabi. Maya-maya, niyakap niya ako mula sa likod. Marahang idinikit niya ang pisngi niya sa balikat ko. Ako naman, hinawakan ko yung mga kamay niya na nakapulupot sa akin. Wala kaming masyadong sinasabi, pero ramdam ko na may ibig sabihin yung katahimikan na yon. "Ryan, ayos lang ba sa'yo? Medyo adventurous kasi akong tao," tanong niya. Napatigil ako saglit. Medyo kinabahan ako, Kuya Will. Hindi ko alam kung hanggang saan ba ang kaya kong ibigay o tanggapin. Pero bago pa ako makasagot, dinugtungan niya agad. "Gusto ko, sa bawat adventure ko, ikaw na yung kasama ko. Sa dilim, napangiti na lang ako. Hindi dahil sigurado ako, kundi dahil sa paraan niya magsalita. Parang kaya niyang gawing simple yung mga bagay na kinakatakutan ko. Parang unti-unti niyang tinutunaw yung alinlangan sa loob ko." "Kuya Will," hinatid niya ako pauwi ng maayos nung gabing iyon. Tahimik lang ang biyahe, pero ramdam ko na may naiwan sa pagitan namin. Bago kami maghiwalay, muli niya akong nilapitan. At sa simpleng sandali na iyon, may ibinigay siyang halik. Hindi lang basta paalam, kundi parang may kasamang pangako na hindi niya sinabi. Pero naramdaman ko, sa isip ko noon, baka hanggang doon na lang. Katulad ng ibang kwento sa G-App, simula lang sa excitement, tapos biglang mawawala. Parang apoy na mabilis sumiklab pero agad ding namamatay. Pero nagkamali ako, Kuya Will. Sa buong 1 month na bakasyon ko sa Pinas, halos araw-araw kaming magkasama. Parang naging normal na lang na nandun siya. Ipinakilala ko siya sa pamilya ko bilang special friend. Kinabahan ako, pero tinanggap nila siya. Nakita nila kung paano niya ako alagaan, kahit sa simpleng paraan lang. Hanggang sa araw na kailangan ko nang bumalik sa Dubai. Kasama ko siya sa airport. Tahimik kami pareho, pero ramdam ko yung bigat ng sandali. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ko, parang ayaw niyang bumitaw. At sa totoo lang, ganun din ang nararamdaman ko. Lumipas na ang 2 years, Kuya Will. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang dahilan kung bakit ako napapangiti kahit pagod na ako sa trabaho dito sa Dubai. Kahit may 4 na oras na pagitan sa oras namin, hindi kami nawawala ng paraan para mag-usap. Halos gabi-gabi, magka-video call kami. Nagkukwentuhan kami tungkol sa araw namin, sa mga plano, at sa mga pangarap na gusto naming abutin. At tuwing umuwi ako sa Pinas, nandun pa rin siya. Hindi nagbago. Yung pagiging adventurous niya, andun pa rin. Minsan nasa loob lang kami ng kotse habang umuulan. Minsan sa balkonahe habang pinapanood ang mga ilaw ng lungsod. O kahit sa simpleng lugar na tahimik. Basta magkasama kami. Pero Kuya Will, higit pa sa lahat ng yon, ang pinanghahawakan namin ay yung tiwala at katapatan. Kasi sa dami ng pwedeng magbago, yun yung pinipili naming panatilihin. Parang apoy na hindi kailangang malakas ang apoy para tumagal, basta hindi pinapabayaan, patuloy itong magbibigay ng init. Kuya Will, dito na nagtatapos ang kwento ko bilang si Ryan. Hindi ko inakala na sa isang simpleng swipe
at isang, "Hello, may mabubuo palang ganito." Sa isang pagkakataon na halos hindi ko pa gustong subukan. Doon ko pa makikilala yung taong unti-unting pupuno sa mga tahimik kong araw. Maraming salamat Kuya Will sa pakikinig. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Yung years ng pagtatrabaho, pagtitiis at paglalayo sa pamilya. Pero siguro may paraan talaga ang buhay para ibalik yung kulang. At sa kaso ko, dumating siya sa anyo ni Alex. Sa mga nakikinig, siguro ito lang ang masasabi ko. Minsan, dumarating ang tao sa oras na hindi mo inaasahan. Hindi sa perpektong lugar at hindi sa planadong paraan. Parang apoy na dahan-dahang sisindi hanggang sa mapansin mong umiinit na pala ang mundo mo. Pero gusto ko rin idagdag, Kuya Will, natutunan ko na hindi lang kilig at excitement ang dapat hinahabol. Importante pa rin yung respeto sa sarili, sa kapwa, at sa sitwasyon ninyo. Maganda yung pakiramdam ng may spark, pero mas tumatagal yung may ingat at totoo. Para sa amin ni Alex, hindi madali ang setup. May 4 hours na pagitan sa oras at may libo-libong kilometro ang layo. Pero sa bawat tawag, sa bawat paghihintay, pinipili pa rin namin ang isa't isa. Siguro ganun talaga. Hindi laging madali, pero kapag totoo, pinipilit. Kuya Will, hanggang dito na lang ang kwento ko. At sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ako ngayon. Kung ano ba yung nararamdaman ko at kung saan ako patungo. Pero isang bagay ang sigurado, sa bawat pag-uwi ko, siya pa rin ang hinahanap ko. At sa bawat pagbalik ko dito sa Dubai, siya pa rin ang dala ko. Maraming salamat sa pakikinig, Kuya Will. Sana may mapulot din kahit papaano ang mga nakikinig. Napakaganda at napakatotoo ng kwento mo, Ryan. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin at sa ating programa. Habang binabasa ko ang confession mo, naisip ko na hindi talaga hadlang ang oras o distansya basta nahanap mo na yung taong handang panindigan ka. Minsan, ang kailangan lang natin ay kaunting lakas ng loob na lumabas sa ating comfort zone para matagpuan ang tunay na kaligayahan. Ryan, ang payo ko sa iyo, ingatan mo ang tiwala na binuo ninyo ni Alex. Sa isang long-distance relationship, komunikasyon at katapatan ang tanging puhunan. At sa ating mga listeners, ang aral dito, huwag matakot sumubok. Hindi dahil sa G-app kayo nagkakilala, ay panandalian na ang lahat. Ang lalim ng relasyon ay hindi nasusukat sa kung paano kayo nagtagpo, kundi sa kung paano ninyo pinipiling manatili sa tabi ng isa't isa sa kabila ng hirap. Para sa mga listeners, anong masasabi nyo sa naging adventure ni Ryan at Alex? May maipapayo ba kayo para sa ating daddy type na overseas Filipino worker para mas lalong tumibay ang pagsasama nila habang siya ay nasa Dubai? I-comment nyo na yan sa ibaba at pag-usapan natin. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa M2M Desires. I-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating confession. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig at pagnanasa. Muli, ako ang inyong lingkod na laging handang makinig, si Kuya Will. Magandang gabi sa inyong lahat.